Agwat? Ito ka nga sa harap ko. Ang lapit-lapit natin. Pride mo lang ang kalaban mo. Mas importante ba yun kaysa sa akin? Mia Moore Tales presents Obsessed with a Cold Doctor. Written by August R. Doc? Tawag pansin ni Leona sa bising doktor na si Kadam Villegas. Doc Cady! Napahagikik siya, nalingunin nga siya nito, pero masama naman ang tingin. Nagtatanong sa pamamagitan ng tingin. Hi! Kung wala kang magawa, Nurse Leona, magtigil ka sa nurse station. Malamig ang tinig na anito. Lalo tuloy siya na intriga. Marami namang nandun. Nairita lang ako sa mga itsura ng mga GGSS doon. GGSS? Nangalumbaba si Leona. Nakuha niyang atensyon nito. Gandang-ganda sa sarili. Ganon. Mabuti sana kung totoo naman. Nasa sariling opisina ang doktor. Hinahanap pa niya ito kanina. Halos ikutin niya ang buong ospital. Nasa opisina lang pala ito. Alam mo, Doc Cady, nilibot kong buong ospital. Wala itong sagot. Sanay na siya na dada ng dada pero wala naman itong sagot kaya nagpatuloy siya. Hinahanap kita eh. Kaso naman hindi kita nakita. Nandito ka lang pala pero ba't wala ka kanina? Dito kaya ako unang nagpunta. Bumuntong hininga ito. Busy ako, Nurse Leona. Kailangan ko ng katahimikan. Please lang, lumabas ka na muna pwede. Ngumuso si Leona. Bumuntong hininga bago tamad na tumayo mula sa sofa. Wala nga po akong gagawin sa labas. Tatawagin na naman ako kapag kailangan. Wala ka bang pasyente, Cady? Sinulyapan lamang siya nito. Napangisi siya. Ayaw na ayaw nitong tinatawag lamang sa pangalan, lalo na kapag suot nito ang doctor's coat nito at kapag nasa ospital. Tapos hindi naman sila close at tinatawag niya sa nickname nito. Anong oras ang tapos ang duty mo, Cady? Can you stop calling me that? Be professional, Nurse Domingo. Sungit. Bulong niya na halos padabog na tumayo. Bago tuluyan lumabas mula sa opisina ay nilingon niya ito. Hintayin kita mamaya after duty? At bakit? Asik nito. Hindi nakatingin dahil abala sa binabasa nitong patient information. Isasabay kita pa uwi. Bumalik siya sa harap ng mesa nito. Ano nga oras ang tapos ng duty mo? Ako nang bahala sa sarili ko. Nagdadabog na siya. Ano nga, magtatanong ako sa headkita mo. Doon niya tuluyan nakuha ang atensyon ng doktor. Ibinaba nito ang hawak na papel. Masama ang tingin sa kanya bago dahan-dahan tumayo. Dinukwang siya. Really, Nurse Domingo? Napatras siya. Ang lakas ng kabog ng kanya dibdib. Ano? Lalong tumalim ang tingin nito. Go on. Gamitin mong connections mo para laman dito. Para kontrolin ng mga tao sa paligid mo. Napipilan si Leona. Minsan, kapag may nasasabi siya, ganun agad ang iniisip ng mga nakakausap niya. Hindi. Magtatanong lang naman ako. Umirap siya para pagtakpan ang kaba. Ayaw mo kasing sabihin. Bakit ko sasabihin? Cady, we're in the hospital, Nurse Domingo. Unti-unti ay bumabalik ang malawak niyang ngisi sa labi. I know, Doc Villegas. Then, stop calling me Cady. Hindi rin naman tayo close para bigyan mo ako ng nickname. Gusto ko unique ako sa'yo para hindi mo ako makalimutan. God. Problemadong angal nito. 10 pang out ko. Now, pwede ka nang umalis, Nurse Domingo. Check your patient, hindi yung kung saan ka napapadpad. Agad na tumaas ang energy ni Leona. Tuwan-tuwan, halos magtatalon pa. Okay, Doc Cady. Yes! Paglabas ay nakasalubong pa ni Leona ang kaibigan doktor ni Kadema. Oh, Nurse Domingo. Nagtataka nitong tanong bago ngumisi. Binulabog mo na naman si Doc Kadem. Maligaya siyang humalakhak. Yap, sabi kaming uuwi mamaya. Ha? Di ba hanggang 4 ka lang? Baka ma-extend na duty ni Doc, paano ka? Ganun naman lagi. Pero naghihintay pa rin siya. Okay lang. Tatambay na muna ako sa kantin o di kaya, dyan sa tapat na hotel. Uy, sama mo naman ako tumambay sa hotel. Sabay tayo mamaya. Tinawanan lamang niya ito. Baka magalit si Cady.
Iba ka talaga, Leona. Ang astig. Inilingan na lamang niya ito at saka tinalikuran. Basta mamaya, hihintayin niya si Kadem Villegas at wala itong magagawa. Nurse Leona, mamaya! Pahabol ng doktor. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat sa ospital na mayaman siya at kayang bumili kahit ilang ospital pa. Kaya ang iba, kung hindi inggit, ilag naman sa kanya. Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Natatawa pa niyang bulong habang patungo sa nurse station na walang ibang ginawa ang mga katrabaho niya kundi ang pagtsismisan ng buhay ng iba. Nurse Leona, pinapatawag ka sa director's office. Parang napipilitang imporma ng staff na nakasalubong niya. Napapangiwi pa ito. Kanina ka pa hinahanap? Oh? Ngumiti siya. Sige, susunod na. Kukunin ko lang ang gamit ko sa nurse station. Hindi na ito sumagot. Tinignan lamang siya bago talikuran. Si Leona naman ay dumiretso para kunin ang gamit niya. Mag-alas 4 na rin naman kasi. Pero bago pa man siya makarating sa nurse station, ay nagulat siya sa alarm at paging. Hinahanap si Dr. Kadem Villegas. May pasyente yata sa emergency room. Gosh! Hindi naman siya pwedeng sumama sa operasyon. May sarili itong team pero magagawa naman yun ng paraan. Sumama siya sa papasok sa operating room. Wala nang nakapansin. Para siyang nanonood ng pelikula. Kalkulado ang galaw nito. Parang kada kilos ay may bilang para hindi malito at masira. Hindi na niya namalaya ng oras. Basta ang alam niya, pati siya ay nautusan na rin sa loob. Nagkulang kasi ng nurse dahil biglang sumakit ang tiyan ng isa. Pagod? Reklamo niya. Ang balak na mag-hotel muna para hintayin si Kadem ay nabago. 2:00 na madaling araw kasi. Doc Hadi! Hindi siya nito pinansin. Dumiretso ito sa quarters. Hey! At ayaw talaga. Kahit pagod ay nagawa niyang tumakbo na mabilis para lamang maabutan ng binata. Ay, grabe siya oh! Hindi kasi talaga siya pinapansin ito. Kadi! Ungot niya. Para itong pagod na pagod. Bumuntong hininga bago siya hinarap. What? Kunwaring nagdadabog siyang humawak sa braso nito. I'm tired. So tired. And? Kadi! May kailangan ka ba, Nurse Domingo? Inaartehan na niya. Nilalandi, pero ang damuhon doktor, formal pa ring makipag-usap sa kanya. Kailangan ko na kasing umuwi agad. Mas lalo siyang pumulupot dito. Sabay tayo? No. Excited pa naman siya, tapos ang bilis lang nitong sumagot ang no. Bakit? She whined. Sabi mo kanina ah. Dahan-dahan itong inialis ang pagkakahawak niya sa braso nito. Wala akong oras sa mga trip mo. Ihahatid na lang kita, Kadi. Sinundan niya ito hanggang sa opisina nito. Ano? G? Hindi. Kadi? Hindi, Nurse Domingo. Uuwi ako dahil kaya kong umuwi mag-isa. Ikaw, umuwi ka na rin dahil pagod ka sa pakikialam sa operasyon ko kanina. Sinimangutan ni Leon ang doktor. Pero no buts, Nurse Domingo. Sobrang dismayado siya. Dahan-dahan siya naglakad palabas ng opisina ni Kadem habang nakayuko. Baka sakaling maawa ito at pumayag. Pero nakalabas na siya at lahat, isasara na niya ang pinto ay wala. As in wala talaga. Nagdadabog tuloy siya naglakad papunta sa nurse station. Halos mabasag ang sahig sa bigat ng mga hakbang niya. Wala siyang pinansin kahit sino sa mga kasama. Dire-diretso siyang lumabas. Nagtungo sa parking, sumakay sa kanyang white BMW at nagdrive pa uwi sa Emmanuel Village. Mami! Ngawa niya pagpasok sa mansyon. Wala siyang pakialam kung natutulog na mga magulang, basta gusto niya sumigaw. Daddy! Tuloy ay pupungas-pungas na lumabas mula sa kwarto ang mga magulang niya. Ano ba yan, Leona? Galit na reklamo ng ama niyang si Leonardo Domingo. Nagkukusot pa ng mga mata ang mami niyang si Anastasia. Bakit anak? May problema ba? May nakaaway ka bang pasyente? Anong pangalan ipapatanggal natin ng swero? Pagod man ay natawa siya sa hirit ng ina. Mami, never ako nakipag-away sa patients, no? Oh, ano ba't kung makasigaw ka, kala mo may nambuli sa'yo? Inis sa reklamo ng daddy niya. Nakaupo na mga ito sa couch at pumipikit-pikit na. Hindi mo ba alam kung anong oras na?
Inaantok na siya pero hindi siya makapapayag na hindi niya maikuwento ang nangyari. Bukas kasi makakalimutan na niya yon o di kaya naman ay nasa business trip na naman ng mga magulang kaya walang oras para sa chismis. Daddy ignored me again. Tinulungan ko naman siya sa operation eh. Napangiwi ang mami niya. Ay anak, expired na ba ang kamandag mo? Bakit hindi mo mapaano? Nasaan ang crush ng bayan naming anak? Ang amang akala niya ay tulog na ay natawa. Wala eh, pang-college lang yata yon. Mami, Daddy! Aba, dapat kampihan niyo ako, dala kong anak niyo. Baka nangaasar pa kayo. She's open with her parents. Lahat ay kinukwento niya. Tapos, taga-komento naman ng mga ito kung ayos ba o hindi. May tinuturo pang kalokohan minsan. I need to sleep. Paalam ng daddy niya. I have a meeting tomorrow morning. Hindi pa ako tapos sa kwento, di. Wala naman palang exciting. Binalingan siya ng ina na tumayo na rin at susunod na sa daddy niya. Ay, matulog ka na. Anong oras ang duty mo bukas? 8:00, mi. Humihikab na sagot niya. At iniwan na nga siya ng mga magulang. Pumasok na ang mga ito sa kwarto sa first floor. Ayaw ng mga ito sa itaas dahil nakakapagod daw mag-akyat baba lalo na kung nagmamadali. Kinabukasan, halos hindi pa niya na imumulat ang mga mata ay ibinabangon ni siya ng dalawa niyang yaya dahil 7:00 na raw. Inaantok pa ako. Aniya, pero walang naririnig ang dalawa. 7:00 na, Leo. Malilit ka na. Wika ni Ate Rona. Hihikab-hikab siya naglakad patungo sa banyo. Tutulungan ba kitang maligo, anak? Tanong naman ni Sharon. Umiling lamang siya. Wala pang lakas na magsalita dahil talagang inaantok pa. Ilang oras lang kasi ang tulog niya. Mag-8:00 na siya nakarating sa ospital. Masama na naman ang tingin ng mga katrabaho niyang nurse. Good morning, Doc Hadi. Ang doktor agad ang hinanap niya. Pero nasa rounds ito kanina, kaya naman hinintay na lang niya sa opisina nito. Nag-rounds ka? Ang aga ah. Yes, ang aga. Pero ba't dito ka dumiretso, Nurse Domingo? Itinaas niya ang paper bag. I brought you food. Kumain na ako sa amin. Grabe ka talaga, Kadi. Ang tagal ko kaya naghintay sa pila para mabili to. Tikman mo naman. Iniabot ni Leona kay Kadem ang paper bag pero hindi nito tinanggap. Sinuri lamang ang tatak bago tinalikuran. Hala, do your job, Nurse Domingo. Sinimangutan niya ito. Ibig bang sabihin yan? Lumayas ka na rito, ayoko sa mukha mo, ganon? Nagubad dito ng puting coat at halos maglaway siya sa maganda nitong katawan. Natulala tuloy siya saglit. Ang gwapo naman kasi talaga nito. Hindi maputi, Pinoy na Pinoy pero maihilera sa mga pangmalakasang model sa ibang bansa. Kadi, para sa iyo nga to oh. Pilit niyang iniabot sa binata ang paper bag. Kainin mo habang wala ka pang pasyente para naman may lakas ka. Halos magsumamo na siya. Kumain na ako. Mamaya, merienda, lunch, snacks. O kaya kahit dinner na, basta tanggapin mo lang at kainin. No. Kadem! Naiinis na niyang singhal kay Kadem. Nantitigan siya nito ay napabukas sara ang kanyang mga labi. Sabi ko nga, iiwan ko na lang dito ah. Ipinatong niya ang paper bag sa mesa. Kainin mo kapag gutom ka, balik na ako sa trabaho. Paglabas ng opisina ay napahawak si Leona sa dibdib. Ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Noon lang kasi siya natitigan ni Kadem na matagal. Nagtititili siya habang naglalakad sa hallway. May mga pasyenteng nawiwirduhan sa kanya pero binaliwala niya. Ang mahalaga, masaya ako. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, halos hindi siya paawat sa pagpapapansin sa binatang doktor. May mga naririnig na nga rin siya mula sa mga katrabaho na sobra na siyang papansin at desperada. Alam niya yon, pero wala siyang pakialam. Ngayon ay abala ang lahat sa paghahanda para sa anniversary celebration ng VLCI Hospitals. Binigyan ng choices ang lahat ng mga empleyado kung a-attend o mananatili sa ospital. Gabi naman at hindi niya shift, kaya naisipan niyang dumalo. Kaya pinuntahan niya si Kadem para yayain. What? Bulala si Leona.
Bakit? Kadi pansinin mo ko. Humalakhak si Dr. July Chua na naroon din sa silid. Kaibigan nito ni Kadem. Hindi naman talaga na-attend sa mga ganyan si Kadem Leona. Ako na lang isama mo. Inungusan niya ito. No. Binalingan niya si Kadem na abala sa kung ano. Tara na kasi, hindi mo naman shift yun. Tsaka kahit na shift mo, ako na bahala, Kadi. Naol. Nang iinis sa singit ni July. Manahimik ka. Sana lahat kayang gawin para sa taong gusto. Ayaw pa rin tumigil nito. Ako na lang kasi, sabay tayo. Wala naman akong trabaho nun. Si Kadi baka ilipat na. Sinamaan niya ito ng tingin. Ikaw ang ililipat? Oy, wag ganyan ah. Try me. Doc Villegas, sama mo na nga, madadamay pa ako. Iba pa naman yun na talagang malakas ang amats. Ani July kay Kadem bago siya sinamaan ng tingin. Oh yan, tinutulungan ka na. Huwag mo akong ipapalipat ah. Bubulungan ko talaga si Kadem na huwag kang pansinin. Kailan ba naman ako pinansin yan? Baka sinasabihan mo July Chua. Isusumbong kita sa nakataas Nurse Domingo. Hindi ka na gumagalang sa mga doktor. Nakangusong gigil na sabi ni Doc Chua. Talaga? Panunukso niya sa doktor. Tara, samahan kita. Halakhak niya. Doc Villegas, kita mo na. Kita mo na yung mayayaman na yan. Reklamo nito. Hindi na makayanan ng pangasar niya. Kung ako sa'yo, hindi ko talaga papansinin yan, Kadem. July! Hiyaw ni Leona. Nakakainis tong kaibigan mo, Kadi. Kadi! Panggagaya ni Dr. July sa kanya. Napaka-arte naman po, Nurse Leona Domingo. Napapadyak na siya sa inis. Umikot siya sa likuran ni Kadem na nakaupo sa swivel chair nito. Nang aasar, Kadi oh. Napahilamos na lamang sa mukha ang gwapong doktor. Pagsilabas nga kayo, nanggugulo lang kayo dito eh. I-check niyo mga pasyente niyo. Pero sasama ka nga. Dinungaw niya mukha nito mula sa likuran. Ha? You'll come? Ako na bahala sa'yo doon. Ako nga sasama, Nurse Leona. Ani July. Hindi niya ito pinansin. Kadi ha? Labas. Malakas naman ang humalakhak si July. Labas daw, Nurse Leona. Kadi! Nagpapadyak na siya sa likuran ng binata. Walang pakialam kung magmukha na siyang isip bata. Sasama ka nga. Hindi na rin ako sasama kung ayaw mo naman pala. Di mag-duty ka rin. Si Doc July na naman. Naiinis na siya dahil talagang ayaw magsalita ni Kadem. Ayaw na ayaw daw kasi talaga nitong umattend sa mga ganong gatherings, lalo na't halos puro mayayaman ang naroon. Ewan niya kung bakit. Labas na. Nagdadabog siya naglakad patungo sa pintuan. Pero bago tuluyan lumabas ay may pahabol pa siya. Makausap nga si Director, parang gusto kong may ipa-extend na duty o kaya naman ipadala sa volunteered mission sa malalayong baryo. Narinig pa niya ang sigaw ni Doc Chua bago tuluyan sumara ang pinto. Napanguso siya. Mamaya na lang siguro niya pipilitin si Kadem kapag tapos na ang duty nito. Sana naman ay hindi ito abuti ng kung anong oras na naman. The event was boring. Boring. Kanina pa reklamo si Leona. Wala siyang pakialam sa mga nakakarinig. Kasama niya sa table ang mga magulang. Compose yourself, di anak. Saway ng mami niya. Mahina naman tumawa ang daddy niya. Laugh all you want, daddy. Ingos niya dito. Respetuhin mo yung tao kung ayaw sa mga ganitong socializations. Hayaan mo, kanya-kanya tayo ng taste. Kaya nga di, kita mo ko, siya yung taste ko. Mahina siyang pinalo ng ina sa braso. Mi, ang sakit. Bakit ba? Sagwang pakinggan ang sinabi mo, anak. Pero tama ang sinabi ng dad mo, hayaan mo siya. Baka hindi talaga sanay dahil sabi mo ay galing sa... Paano na lang kung maging kami? Hindi siya sasama sa mga party na pupuntahan ko? Hindi pa rin matigil-tigil ang reklamo ni Leona. Ang advance niya mag-isip, gayong halos ayaw nga siyang pansinin ng binata. Hindi ganon. Dapat masanay na siya ngayon pa lang. Iha. Malumanay na sambit ng kanyang ama. Di. Unahin mo munang paamuhin siya. Malakas na humalakhak ang mami niya. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang daddy niya. Saka mo na isipin ng mga bagay na sa ngayon ay imposible pang mangyari. Oh my gosh! Tanging nasambit na lamang ni Leona. Grabe rin talaga mambuksa ang mga magulang niya.
Hanggang sa matapos ang event ay wala siyang ginawa kundi ang magreklamo sa mga magulang. Ang isip niya ay naglalakbay patungo sa ospital kung saan naka-duty si Kadem kasama si July. Ang epal talaga ng July Chua na yun. Bulong niya sa sarili. Nung hindi na niya kinakayan sobrang boredom, ay nagpaalam na siya sa mga magulang na mauuna nang umuwi. Pumayag naman ang mga ito, ngunit ang totoo ay pupuntahan niya si Kadem. Tahimik sa ospital nang makarating siya. Siguro ay dahil nasa event ng karamihan. Dumiretso si Leona sa opisina ng gwapong binatang doktor. Doc Cady? Wala doon si Kadem. Kadem? Malinis ang opisina na parang walang nagalaw na gamit. Maayos na nakasalansa ng mga folders at ang iba pang gamit ng doktor. Ang coat nito ay maayos na nakasabit sa gilid. What the? Nasaan si Cady ko? Hinagilap niya ang phone sa luxury bag na bitbit at tinawagan ang numero nito pero walang sumasagot. Lumabas siya at balak na lang na magtanong sa kung sino makakasalubong sa labas habang nasa tainga pa rin ang phone. 12:00 pa lang ah. Night shift ang duty nun alam ko. Wala naman siya mapagtanungan kaya bumalik siya sa opisina ng doktor at umupo sa likod ng mesa nito. Nag-scroll sa phone habang hinihintay ang reply nito at ni July. Tinext niya rin kasi ang huli. What? Singhap ni Leona na magsan si July ng selfie. Bar? Party? Huh, what's this? Nasa background pa nito si Kadem na umiinom. Sa sobrang inis ay ibinalibag ni Leona ang dalang paper bag na may lamang mga pagkain na tinake out pa niya para sana kay Kadem. Ah! Hiyaw niya. Nagsayang siya ng effort. Nagdabog siya. Walang pakialam sa kumalat na pagkain sa sahig ng opisina. Buisit! Lumalabas tuloy ang pagiging spoiled brat niya. Tinawagan niya si July pero hindi sumasagot kaya tinext na lang niya. Send me the address of that place. Mabilis naman itong naisend. Baon ng inis at pagod ay nagmaneho siya patungo doon. Bago bumaba mula sa pulang Range Rover, ay huminga muna siya ng malalim. Kinalma niya ang sarili. Ay, hinga, Leona. Hindi pwedeng ma-turn off sa'yo si Cady, Diyos ko. Suot pa rin ang mermaid gown galing sa party ay pumasok siya sa bar. Pinagtitinginan siya pero wala siyang pakialam. Hinanap niya kung nasa ng mesa ni na July. Hindi naman mahirap hanapin yun. Yo! Bati sa kanya ni July. Mabilis niyang hinampas ng lalaki sa braso. Bakit mas sinama si Cady ko sa mga ganitong catship na lugar? Aray naman, teka lang naman Leona Domingo ah, mapanakit ka. Angal nito. Hindi ko kasalanan na nag-iaya si Kadem dito. Hindi ako may gustong pumunta sa ganitong catship na lugar. Bakit ba? Nilingon niya si Kadem na lasing na pero inom pa rin ng inom. Bakit naglalasing? Ewan, baka sa pamilya na naman. Nangunot ang noon niya. Bakit? Ewan ko nga kung bakit hindi mo tanungin. Naalerto siya nang tumayo si Kadem. Susuray-suray na nagtungo ito sa bar counter at humihingi na mas matapang na alak sa bartender. Kita mo nang hindi nga ako halos kausapin. Hindi umaalis ang tingin niya sa binata na lumalaklak na naman ang panibagong alak. Nagkibit balikat si July. Problemado naman lagi yun sa pamilya, hindi lang halata. Hindi talaga halata dahil lagi ito nakangiti sa mga pasyente nito. Hindi maaninag sa gwapo nitong mukha ang pagod at problema. Kung haharap naman sa kanya ay porma lamang. Kanina pa, he nodded. After yung duty, nagaya na dito. Hindi ko sana sasamahan kasi I have to go somewhere. Mababang alcohol tolerance yan kaya wala rin ako nagawa. Pero bukas, ayos naman na ulit yan. Pinapanood lamang nila si Kadem na langun-lango na. Halos nakayuko na lamang sa counter. Tinawagan mo sana ako, baluka. Gigil na sabi niya kay July. Aba, nasa party ka. Kung hindi man ako makapunta, at least may driver can, para may kasama siya. Tumayo na si Leona nang humingi na naman si Kadem ng alak sa bartender, pero ayaw nang bigyan dahil lasing na lasing na. Ngayon ay nag-aamok na si matapang na hindi naman makatayo ng tuwida. Tumawag na tuloy ng bouncer ang bartender. He's with me. Maiksing sabi niya kasabay ng pagkumpas ng kaliwang kamay sa mga bouncer na mabilis nagsilayo. Cady, hey! Iwinaksi nito ang kamay niyang humawak sa balikat nito.
Alis nga. Inom pa. Ako. Caddy, hey, you're drunk. Uwi na tayo. No, another hard drink. Dali. Utos dito sa bartender na hindi malaman kung susunod. Nakatingin lamang sa kanya. Nasaan na? Alangan nagtanong sa kanya ang kawawang bartender. Umiling siya. Uwi na tayo, Caddy. May duty ka bukas, right? Paano mga patients mo kung wala ka bukas? Maging si July ay lumapit na rin. Astig, pakaway-kaway ka lang ah. Ngisi nito. Hindi mapipilit yan. Kaya mo? Hindi niya pinansin na nakakairitang kadaldalan nito. Hinila niya ang braso ni Kadem at iniakbay sa kanyang balikat. Caddy, uwi na tayo. 3:00 na. Sumagot ito pero hindi na maintindihan ang mga salita nito. Uwi na tayo. Kahit hirap na hirap siya dahil sa mataas na stiletto heels, ay pinilit niyang itayo ang lalaki. Ang sama ng tingin niya kay July dahil hindi man lang siya tulungan. Ano, July? Nga? Inis sa sikmat niya dito. Matumba-tumba siya, tumatawa lang ito. Napilitan na tuloy siyang tawagin ng mga bodyguards niya na nakatago lang sa kung saan sulok. Siglit, siglit! Awat ni July nang bubuhati na sana ng dalawa si Kadem. Sino sila, Leona? Aba, ibebenta mo na yata ang kaibigan ko problemado na nga yan. Gagi ka. Alis ka riyan, nakakainis ka. Sumunod si July hanggang sa labas ng cheap na bar na yon. Saglit, Leona, hindi yan umuwi sa kanila kapag lasing. Oh, isang ko to dadalhin. Kung inuwi ko to sa amin, baka lalo na to magtago sa akin, July. Sa inyo. Mabilis ito nag-iwas ng tingin. Nagkukuya-kuy pandalawang braso sa gilid. Isa lang ang kwarto, malit ang kama, walang sofa, mainit. Pawis na siya. Nakatigil sila sa labas ng bar. Hindi naman niya madala sa kotse niya at baka nga naman magmagandang loob itong si July kaso sa mga narinig niyang walang kwentang dahilan, walang pag-asa. Ang dami mong dahilan? Gigil na singhal niya. Caddy, hindi ka ba uuwi sa inyo? Sa bahay ka na muna? Umungo lamang ito. Patay, lasing na talaga. Gosh! July, baka magalit na to ng tuluyan sa akin kapag inuwi ko. I-hotel mo na lang. Baliwalang suwestyon ng lalaki. Go, ikaw nang bahala sa kanya, uwi na ako. Wala ba tong car? Umiling si July. Wala, nagko-commute nga lang yan pauwi't papasok eh. Ha? Paano pala si Kadem kung madaling araw ang uwi? Si July ay basta nalang umalis sakay ng itim nitong big bike. Wala tuloy siyang ibang magawa, kundi ang i-hotel nga si Kadem. Bahala na bukas. Caddy, napabihisan na niya ito ng pinabili niyang ternong pantulog. Caddy, anong nararamdaman mo? Pabiling-biling kasi ito, hindi mapakali. Kanina grabe ang suka nito. Ngayon naman ay mukhang okay na. Yun nga lang, parang init na initan naman kahit naka-full ng aircon. Ang init. Init. Di naman ni Leona ang noon nito at bakit ganun. Ang init nga ng balat nito. Masakit ang ulo mo? Hinaplos-haplos niya noon ito. Shh, nandito lang ako. Matulog ka na, tatawag na lang ako sa ospital. 5:00 na kasi ng umaga. Alam niyang 7:00 ang start ng duty nito. Siya naman ay 8:00. Wala pa siyang tulog kaya naisipan niyang humiga sa tabi nito at hindi sinasadya nakatulog. Naalimpungatan lang siya dahil sa kilos na nagmamadali at mahihinang mura. God, 3:00 na. Paano ang trabaho ko? Nakapikit man ay alam niya kung sino yon. Caddy, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nasilaw pa siya sa sinag ng araw na pumapasok mula sa teresa ng hotel suite. Okay na bang pakiramdam mo? Hindi ito sumagot. Bumangon siya at hinagilap ang telepono sa bedside table. Order ko ng pagkain, Caddy. Kumain ka muna at uminom ng gamot para sa hangover mo. Masakit bang ulo mo? Hindi na, Nurse Domingo. Anito. Aalis na ako. Hahabol ako sa trabaho. Caddy! Ramdam na ramdam ni Leona ngayon ang matinding pag-iwas ni Kadem sa kanya. Wala siyang mahagilap na salita. Tulala lamang siya at pinapanood itong aligagas sa paghagilap ng mga gamit. Caddy. Malungkot na tawag niya sa pangalan nito. Doc Kadem. Narinig niya ang buntong hininga nito bago napipilitang bumaling sa kama kung nasan siya.
Do you need anything else? Tumawag na ako sa ospital. Mahinang sambit niya. To? To tell them na hindi ka muna makakapasok. Don't worry, hindi ko naman sinabi ang dahilan. I just told the director Na magkasama tayo. Mas pinalala mo lang eh. yamot na wika nito. Hindi, Kadi. Ilang beses ko ba sasabihin na huwag mo akong tawagin sa ganyang pangalan, Nurse Domingo? Please lang. She's jolly, naughty, but that exact time, she feels down. Alam mo bang hiyang-hiya na ako sa ospital dahil sa mga pinagagagawa mo, Nurse Leona Domingo? Frustrated na wika nito. They're always teasing me about you. Sinasabing ang arte ko, ang pakipot ko para tanggihan ng isang Leona Domingo na anak ng bilyonaryo. Maraming koneksyon. Wala na ro akong ibang hahanapin pa kung papatulan kita. Paano? Ayoko nga. That's not my principle. Kadi, naluluha na siya. Nagpatuloy ito. Kung gusto kong umangat at tulungan ng pamilya ko, hindi ako aasa sa mga mayayaman. Kaya kong dumiskarte. Hindi umasa sa inyong mayayaman na walang ibang ginawa, kundi ang magmaliit ang mga mahihirap at mamata. I'm not like that, Kadem. Hindi ganyan ang pamilya ko. Mariing Anya. Huwag mo naman lahatin. Hindi ito sumagot. Kadi, pasingap ito muling humarap. Kadem, Bakit pala ako nandito kasama ka? tinawagan ako ni Doc Chua. Naglalasing kang araw. Hindi ka naman daw pwede sa bahay niya kasi isa lang ang kwarto. Mainit at marami pa siyang ibang dahilan. At bakit dito? Isan ba dapat? Sa bahay? Kunwaring naguguluhan tanong ni Leona habang tumatayo mula sa kama at nag-focus sa telepono. Saglit nga, Kadi, order lang ako. Ano bang gusto mo? Di ako kasama sa menu Frustrated na yata ang lalaki sa kanya. Pabagsak itong umupo sa sofa malapit sa pinto. Kadi, Ang kulit! Ang kulit-kulit, Leona! nanlaki ang mga mata niya nang sa unang pagkakataon ay tawagin siya nito sa kanyang pangalan. Ilang minuto pa bago siya nakahuma. Malawak ang ngisi niyang umupo sa couch sa harap nito. Nax, first name basis? You can also call me by a nickname. Gawin mo rin ako ganon. Hindi ito umimik. Isinandal nitong ulo sa likod ng upuan kaya kitang-kita tuloy niya ang Adam's apple nitong nagtataas baba. Kadi. Mahina at alangang tawag niya sa atensyon ng binata. Bakit hindi ka umuwi sa inyo kapag lasing ka? Sinilip siya nito. Hindi pa rin umaalis sa pagkakasandal. Ano? Kako, bakit hindi ka umuwi kapag lasing? Nabanggit kasi ni July. Sarkastiko itong natawa habang umiiling. Pinagkakaisa niyo ba ako? O baka naman, you blackmailed my friend para magsabi ng mga tungkol sa akin. Kailan mo ba talaga ako titigilan, ha? I'm not blackmailing your friend, Doc Villegas. Matigas ang boses sa sagot ni Leona. Hindi ko gagawin yun para lamang may malaman tungkol sa'yo, no? Malakas itong humalakhak. Sarkastiko. Ramdam niya ang galit. Ang mga mata nito ay nagsusumigaw ng hindi maipaliwanag na inis. Talaga ba? Yes, oo. Dahil hindi ko naman ugali ang magtanong ng mga bagay-bagay. Ang mag-usisa ng buhay ng isang tao sa iba. Good. Nataranta si Leona nang tumayo si Kadem at akmang aalis na. Where are you going? Padating na yung in-order kong food, Kadi. Pigil niya sa binata. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tuloy-tuloy nang umalis. Tulalang naiwan si Leona sa suite. Ay, napakasungit talaga. Sa mga sumunod na araw, ay panay pa rin ang sunod niya at pangungulit kay Kadem. Kadi, food? Katatapos lamang ng operasyon nito at alam niyang pagod ito kaya pinabilhan niya ng pagkain sa labas. Favorite mo? Paano mo nalaman kung ano mga paborito ko? Sandaling nag-isip si Leona. Paano nga ba? Sa kantin. What? Napapansin ko kasi kapag nabili ka sa kantin, kahit nga mga snacks at dessert mo alam ko na. Ganun siya ka-observant pagdating sa lalaki. Naiiling na lamang ito. Kain ka na? No, Nurse Domingo. Bumalik ka na sa trabaho mo at dali niya mga pagkain. Hindi ko kailangan ng pagkain sa ngayon. Pero, Alis na. kinagabihan, nagreklamo na naman siya sa kanyang ina. Wala ang daddy niya. Nasa business trip daw sa London. Ay nako, Leona. Tigilan mo na kung wala talagang interes sa'yo yung tao lalo na't alam mo hindi talaga siya palagay sa mga kagaya natin.
Iba-iba tayo ng pinapaniwalaan. Hayaan mo na, nagbumukha ka nilang obsessed na stalker niyan. Mami, gusto ko nga kasi. Gusto? Bumuntong hininga siya. Oo na, mahal. Mahal ko na, Mi. Pag-amin. Hindi naman siya papayag na magmukhang tanga kung hindi niya mahal ang doktor na yon. Problemadong napahilamos sa mukha ang kanyang ina. Ay, yan na nga ba ang sinasabi ko, Leo eh? Paano ngayon yan? Galit yata sa'yo yung tao. Sabi ko sa'yo, huwag kang sumugal sa mga bagay na walang kasiguruhan, Leona. Parang sa negosyo lang yan, anak. Sa pakikipagnegosasyon. Hindi ka papasok kung alam mong walang makukuha. Mami, what should I do? Gusto ko siyang tulungan. I want him to realize na hindi naman lahat ng mayayaman na sinasabi niya ay masasama at matapobre. Ganoon pa rin sa mga sumunod na araw. Lagi siya nakasunod kay Dr. Cadem Villegas. Napapagalitan na nga siya ng head nila pero wala siyang pakialam. Hapon na matsyempohan niya itong palabas ng ospital at nagmamadali. Kadi! Hey! Pauwi ka na? Not now, Nurse Domingo. Ihatid na kita, Kadi. Sakay na. Iba na naman ang sasakyan dala niya. Itim na Hilux naman. Nagangalit ang panga nito. Binalingan siya ng nasa driver's seat. Talaga? Nagningning ang mga mata ni Leona. Hindi pinansin ang galit na sumisigaw sa mata ng binata. Oo, sakay na. Galit itong sumakay sa passenger seat. Itinuro ang daan pa uwi sa bahay nito. Unti-unti, ang masayang mukha ni Leona ay napalitan ng pagtataka. Papasok sila sa maliit na kalsada, lubak-lubak. May mga bahay na tagpi-tagpi sa magkabilang tabi. Hindi mapigilang mayat-maya siyang napapasulyap kay Kadem habang nagmamaneho. Ano, nagtataka ka? Not really. Not really. Sikmat nito. Diyan lang sa tabi. Tumigil sila sa harap ng isang mababang kahoy na gate at sa loob ay isang bungalow house na maliit. Pasok. Asik nito. Alangan naman siyang sumunod. Maliit na sala, katabi ang maliit din na kusina. 2 pinto nasa kanan. Sa kusina ay may maliit din na pintuan, mukhang banyo. Maliit ang bahay pero maayos naman at malinis. Hindi naman din yun sa parte ng squatters area, nasa tabing daan niya. Ngunit kung ikukumpara ang bahay na yun sa bahay niya, ay malayo ang diferensya. Napalunok siya. Kadi, hindi niya alam ang sasabihin. Sinamaan siya nito ng tingin bago iginiya sa isang pinto na malapit sa sala. Halika, I will show you what you want to know. Ha? Wala naman ako. Huwag na tayong maglokal, Leona Domingo. Nagtatanong ka na rin lang kay July. Ako na. Ako na magsasabi sa'yo ng katotohanan. At baka sakali na pagkatapos ito, tigilan mo na ako. Please lang. Nang buksan nito ang pinto, ay agad niyang nalanghap ang amoy ng mga gamot. Amoy ng ospital. And there, at the 2 beds, 2 people are lying. A man and a woman. Who are they? May nakakabit na swero sa mga ito. Mayroon ding iba't ibang aparato. Ang kaibahan lang ay wala ang mga ito sa ospital. Ano to, Kadi? Tinasan siya nito ng kilay. They're my parents. Ano nangyari sa kanila? Galit itong umisi. Nagsusumigaw sa galit ang mga mata. Comatose. Kinakabahan siya sa paudlot-udlot na pagpapaliwanag ni Kadem. Sila ang rason kung bakit gano'n nilang ang galit ko sa inyong mayayaman. Silang pinaguhugutan ko ng lakas para hindi na ulit magkamali pa. Grabe ka. Hindi nga lahat ng mayayaman masama ang ugali. Talaga ba? Baka nga hindi. Pero kakaibang trip. Paglaruan ng kapwa lalo na kapag mahihirap. Paglaruan ng mga salita para mapaniwala ang kapwa at malamangan. Kadi naman, reklamo ni Leona. Hindi pinansin ni Kadem ang angal niya. Nagpatuloy ito. We're living comfortably. Hindi kailangang mangutang o magmakaawa sa iba para lang maikabuhay. Hindi kami mayaman noon pero natutustusan ng pag-aaral ko ang pang-araw-araw namin gastusin. Tumigil ito saglit para huminga ng malalim. Pero dahil sa karupukan ko, naniwala akong mahal nga ako. Naniwalang kaya akong tanggapin pati ang pamilya ko kahit na hindi pantay ang estado namin sa buhay. It turns out, she's just a scam. Unti-unti,
Nawawalang pinagkakakitaan namin. Investment, screw that thing. Napanunok na lamang si Leona sa bawat segundong palalim ng palalim ang nalalaman niya sa buhay ni Kadem Villegas. Niyaya niya sina inay na mag-invest. Ibinuhos nila lahat ng meron kami and then in just a blink of an eye. Wala na. Wala na. Mas mahirap na kami sa daga. At dahil doon, nagpilit ang tatay ko para maitaguyod ako. That was the hardest thing that happened in my life, Leona. Naaksidente si tatay. Nakomatos. Ilan linggo nagdamdam si inay. At katulad din kay tatay ang sinapit. Ang hirap namang panoorin ni Kadem na ganoon. Walang luha pero ramdam niya ang kirot, sakit at pighati sa bawat katagang lumalabas sa mga labi nito. Tinanggihan sa ospital dahil wala naman akong pambayad. Comatose, kaya lalaki ang bills. Ayaw man sana niyang magtanong pero kinakain siya ng kuryosidad. Who helped you? Hindi naman kasi basta lamang na pwedeng mag-confine ang pasyente sa bahay, knowing na estudyante pa lang ito noon. Nasa residency training. Umiling ito, kagatan labi. Parang hinang-hina na nalugmok sa paanan ng kama ng ina. Ang mga magulang ni July. They set this up. May alam na rin naman ako kaya hindi ko na kailangan mag-hire ng magbabantay. Bumibisita naman sila kasama si July. How about the VLCI? Alam kasi niya na hindi basta nakakapagtrabaho doon. Hindi para sa kung sino-sino mga doktor at nurses lang ang naroon. Parang may itinatagong iligal ang may-ari niyon na hindi niya malaman. Sa tulong ni Kiana Buena Francisca. Oh, yung sikat sa Villarreal Hospitals? That time, naunawaan na ni Leona kung bakit galit na galit at hindi mapakali si Kadem kapag usapang mayayaman na at kung bakit ayaw umatan sa mga social events. Nag-lie-low siya pero hindi tumigil. After several days, balik na naman siya sa pangungulit sa binata. Doc Villegas, food from my heart. Hindi siya nito pinansin. Kadi, I have pasalubong pala and toys para kay Kaede. Kaede is his younger brother. 5 years old at menopause baby. Sanggol pa lang daw ito na makoma ang mga magulang. Nasa pangangalaga daw ng orphanage ang bata dahil hindi kaya ni Kadem ang mag-alaga ng bata kasabay ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga magulang. You don't have to do this, Nurse Domingo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Inismiran niya ito. Hindi naman ako naaawa. Mahilig lang talaga ako sa kids. You know, only child kasi ako. And for sure, cute at gwapo si Kaide dahil gwapo ka. Akala niya ayos na. Wala nang paghihirap pa si Kadem dahil nasabihan na niya ang mga magulang niya na kunwari ay mag-sponsor ng mga kailangan na magulang na lalaki. Anonymous. Gusto niyang tulungan ito pero alam niyang hindi papayag. Kaya ganoon na lang. July, si Kadi? Tanong niya kinabukasan kay July. Hindi kasi pumasok si Kadem. Chinek niya sa office nito pero wala. Tanghali na ay wala pa. Di pumasok? Walang update sa akin eh. Ay, wow. Girlfriend ka, Nurse Leona. Pangbubus ka pa nito bago sumagot ng matino. Hindi mo alam? Loko. Kaya nga nagtatanong kasi hindi alam. Teka, what happened to your eyes? Bakit may maleta ka sa mata? Hala, lalo kang pumangit, Dok. Pasmado talaga yung bunganga mo. Wala ka nang galang sa doktor na kagaya ko. Iwinasiwas niya 2 kamay sa mukha ng doktor. Oh, ano na nga? Ang daming hanash? Mayaman ka ba talaga? Bakit ba? Kadal-humor ka kasi eh. Ano na nga? Singhal na niya. Hindi niya alam pero kinakabahan na talaga siya. Iba ang nararamdaman niya. Wala na ang tatay niya. Natulala si Leona sa balitang dala ni Doc Chua. What? You're kidding, right? Hindi magandang biro, July Chua ha? Papatokhang kita. Nag-hysterical na siya. Hindi malaman kung tatawa o iiyak. Pero ang doktor na kaharap niya ay seryoso lamang at namamasa mga mata. Dok, pangit ang joke mo ha, bawiin mo. Masakit kay Kadi yun. Kagabi, pag-uwi niya. Mahinang sabi nito. Kanina ko nga rin lang nalaman kay Mommy. Parang may matinis na tunog na narinig si Leona sa tainga niya. Nabibingi siya.
Dali-dali siyang umalis ng ospital, sakay ng pulang Range Rover niya. Mabilis ang pagmamaneho para makarating sa bahay ni Nakadem. Wala na siyang pakialam sa iniwan niyang trabaho. Nawala na siya ng pakialam. Nakakatakot dahil parang nagiging mas malalim ng nararamdaman niya. It feels like it turns to obsession. Kadi! Sigaw niya pagpasok sa payak na bahay ng lalaki. May ilang tao na nag-aasikaso. Si Kadem ay nasa tabi ng ataul ng ama. Karga nito ang nakababatang kapatid. Kadi! Lumipad kay Leona ang namumula nito mga mata. Halata ang kawalan ng tulog at pahinga. What are you doing here? Sinuyid pa nito ang kabuuan niya. Nakasuot pa nga naman siya ng nurse uniform. Bumalik ka na sa ospital. Napakagat siya sa ibabang labi at lakas loob na niyakap ang lalaki mula sa likuran. Ramdam niyang natense ang muscles nito, kaya marahan na rin niyang hinaplos. Sasamahan kita dito. I can manage. Hindi kita kailangan dito, Nurse Domingo. Ang nakababatang kapatid nito ay nakatingin lamang sa kanya at mukhang nagtataka. Malambing niya itong initian. Totoo naman ang sinabi niya kay Kadem na mahilig siya sa bata. Kaide, halika. Kay Ate Leona ka muna ha? Mabilis naman itong sumama sa kanya at hindi na napigilan ni Kadem. Kadi, magpahinga ka na kaya muna. Ako na muna dito. Alam niya ring wala na itong ibang kamag-anak. Kung mayroon man ay nasa malalayang lugar. Mariin itong pumikit, kumikislap sa inis sa mga mata. Bakit ba nangungulit ka na naman, Nurse Domingo? Not now, please. Huwag ngayon. Wala akong panon sa pagiging childish mo ngayon. Wala naman akong ginagawang masama, Kadi. Gusto lang kitang damayin at tulungan. Hindi na ito nakipagtalo pa. Ngunit pagkatapos niyon, ay hindi na rin talaga siya nito kinausap. Halos hindi na siya umuwi sa mansyon. Makatulong lamang sa pag-aasikaso kay Kadem, kahit na binabaliwala lamang siya nito. Kaide, tulog ka na muna ha? Huwag ka makipagsabayin sa matatanda, maga kang mangungulubot niyan. Biro niya sa bata isang gabi, kahit na hindi pa naman ito naiintindihan. Ayaw kasi nitong iwan ng kuya. Kung hindi nasa kandungan ng kapatid, ay nasa tabi naman ito. Halika. Tinargan niya ito at dinala sa silid ni Kadem. Tulog ka na muna ha? 10:00 na ng gabi. Kapag may mga dumarating ay si July ang humaharap. Mabuti na lang at may pakinabang ngayon ang lalaking yun. Kadi, matapos asikasuhin ng bata ay ito naman ang pinagtuunan niya ng pansin. Kadi, pahinga ka muna. Nasa silid naman ito ng ina. Halos wala ka pang kain na tulog, Kadi. Natatakot na siya para dito. Baka ang katawan naman ito ang bumigay. Kadem. But to no avail. It's as if he doesn't hear her. Tulala lamang ito. Wala siya nagawa kundi ang lumabas na lamang mula sa silid. Saktong papasok din si July. Nangangalumata din. Galing pa rin kasi sa ospital. Ayaw pa rin. Matamlay siyang umilig. Siya nga pala, nasa labas sa mga magulang mo. Ang daming dala, 2 sasakyan na magkasunod ang pumarada at may mga tauhan na naglalabas ng kung ano-ano. Pinagkakaguluhan tuloy sa labas sa mga kapitbahay. Ha? Baka pati yun ay ikagalit pa ni Kadem sa kanya. Agad siyang lumabas para puntahan ng mga magulang. Mi, di! Bati niya sa mga magulang na nakaupo sa gilid. Anong dala niyo? Ang daddy niya sumagot habang nagkakamot ng braso. Kunting tulong lang, Leo. May mga pagkain din para sa mga nakikiramay. Tumango siya. Saan ba daw ililibing? Naayos na ba ang mga papel ng namatay? Wala pa rin, Mi. Halos hindi kumilos si Kadi sige. Tango nito. Ask him kung papayag siyang tayo na ang bahala. Tumikim si Leona. Sige po. Pero nang kausapin niya ito ay hindi sumagot. Parang wala sa sarili. Kaya si July ang kinausap niya at sinabing ayos na raw. Naasikaso na ng parents si July. Another week has passed. Para na siyang hangin sa paligid ni Kadem. Kahit anong kausap o papansin, ayaw na talaga. Hindi na siya pinapansin sa trabaho. At kahit bumibisita siya sa bahay nito, ay wala talaga. Nakakalungkot naman. Bulong niya sa sarili habang tinatanaw si Kadem na inaasikaso at kinakausap ang isang pasyente nito. Kung makangiti ka riyan, parang wala kang dinededma.
Tuloy-tuloy na ganoon hanggang sa may narinig siyang balita. Sinugod niya sa opisina lalaki. Daddy! Tinignan lang siya nito. Aalis ka daw? Sa wakas ay sumagot na ito sa kanya. Oo. Bakit? Ayaw mo na dito? O naiinis ka na talaga sa akin? Bumuntong hininga ito. Parang pagod na pagod. My decision has nothing to do with you. Kadem asked the directors of VLCI hospitals para ipadala ito sa mga volunteered missions o sa ibang branch ng ospital. Ayos lang sana, susunod siya. Kaso, paano naman ang nanay nito at kapatid ko maiiwan? Ang sakit naman nun. Tanging nasambit ni Leona bago lumabas mula sa opisina ni Kadem. Kinagabihan, umuwi siyang wala doon ng mga magulang kaya para siyang lantang gulay. Wala siya mapaghingahan ng problema, pero tinawagan pa rin niya mga ito. Oh, Leo, may problema ba? Tanong ng mami niya nang sagutin nito ang video call. Leo, me, does the offer to manage the business in Canada still stand? Paos ang boses na aniya, nagpipigil ng iyak. Ano raw? Narinig niyang tanong ng daddy niya. Hagip lamang ito sa kamera. Nakaupo sa mesa sa likuran ng ina kaharap ang laptop nito. Nagtatrabaho yata. Kung open pa rin daw yung offer sa Canada. Sagot ng mami niya dito. Lumapit na ang daddy niya para siguro kausapin siya tungkol doon. Ito kasi ang nag-offer sa kanya. Oo naman anak, bakit? May problema ba? Bakit naisipan mong itanong? Sawa na ako maging nurse, di. Kunwaring biro niya. Parang trip ko naman sa corporate world. Anak. Yes, me. May problema ba, anak? Magsabi ka ng totoo. Wala nga po. Tanggi niya, pero ang boses ay kandapiyok na. Gusto ko namang nag-uutos naman. Sawa na ako mautusan. Mukhang marami pang tanong ang mga magulang niya pero pinili na lamang na manahimik. Kailan ka pupunta, anak? Bukas, daddy. Bukas agad. Halos bulong na lamang nasagot niya. Naubos na yata ang lakas niya. Tumango ang mami niya. I will take care of your resignation from VLCI Hospital, Leo. Patulog ka na anak at babiyahe ka bukas. I will ask my secretary to buy a ticket for you. Me, may naalala siya. Huwag mong ihihinto ang tulong kay Kadi ha. At saka pwede bang, can you pull some strings para hindi siya mawala sa VLCI? Mas malaki kasi talagang sahod doon kaysa sa ibang ospital eh. Napangiti ang mami niya. Ano pa anak? Yun lang po. Just make sure he stays there dahil kapag naroon siya, hindi niya kailangang iwan ng pamilya niya. She decided to leave the hospital. Leave everything behind. Leave her life being a nurse. Leave Kadem. Ayaw niya itong malalayo sa pamilya. Makalayo lamang sa kanya. Leona trained herself to manage their business in Canada. A hospital too, but bigger than VLCI. At mas maraming branches all over Asia. Gosh, mas mahirap pala to kaysa sa maging nurse. Reklamo niya sa ama na binisita siya sa Canada. 2 taon na rin siya doon. Nakipag-meet daw kasi ito sa isang kaibigan sa malapit kaya dumaan na sa kanya. Daddy, hindi pala nakakatuwa. 2 taon mo nang ginagawa yan, mahirap pa rin. Hindi pa rin sanay? 2 taon. Hindi siya makapaniwalang kinaya niya ang 2 taong walang Kadem Villegas sa buhay niya. Mas nakakapagod palang umupo at pumirma, magbasa at mambulyaw ng tao, Daddy. Take note ha, in English pa. Tinawanan lamang siya nito. Alam mo na ba? Ang alin po? Anniversary ng VLCI Hospitals. Our hospital is invited at hindi pwedeng hindi ka pupunta. Bakit ako? Angal niya. You're the one managing the hospitals, right? Opo, pero kayo na sa Pilipinas Kayo na lang. Parang ayaw pa niyang umuwi. Kayo na lang ni Mami, di. Masyado akong busy, kita mo Ipinakita niya dito ang mga nakasalansang dokumento. Ito busy-busy ang anak mo. Hindi kami pwede ng mami mo, Leo. May business trip kami sa India. What? Ilang araw? Baka umabot pa naman. 2 buwan yun. Hindi pwedeng i-cancel. Kaya no choice ka, iha. Pinal na nito. At saka business partner natin ng VLCI.
Kilala mo naman na may-ari nun. Baka bigla na lang mamaril kung may hindi nagustuhan. Daddy, parang baliw. Ay, pag-iisipan ko. Mahina siyang kinantsawan ng ama. Uwing-uwi ka na rin naman anak. Papakipot ka pa. Siya nga pala, naitanong ka niya. Nanlaki ang mga mata ni Leona. Ramdam pa niyang pamumula ng mukha. Daddy, papaasahin pa ako eh. Tumayo na ito. Pero bago tuluyan lumabas mula sa opisina niya, ay may pahabol pa. Hindi pwedeng hindi atin sa VLCI, Leo ha. Umuwi ka na, hindi na siya galit. Malakas siyang napahalakhak sa huling sinabi ng daddy niya. Nahawa na sa kanyang ama. Kanal humor na rin, ika nga ni July. Opo, oo na. May choice ba ako? Hindi nga nagtagal, ay heto na siya. Nakasakay sa Land Rover patungo sa Emmanuel Village. Umuwi din siya dahil walang choice. Bukas ng event sa VLCI. Tulad noon ay hindi lang anniversary ang ipinagdiriwang, kundi bagong launch na branch. Pagkatapos ng event, paalis na rin sana siya kaya lang ay nagkaproblema. Nakakainis lang na kailangan niyang manatili muna sa VLCI para siya muna mag-manage ng main. Iyon ang ospital kung saan siya nagtrabaho dati. Wow! Look who's back! Pagtapak pa lang niya sa entrance ng VLCI, ay si July agad ang sumalubong sa kanya. Hay, buhay, aga-aga, kapag minamalas ka nga naman. Grabe ka talaga, Nurse Domingo. Ano, babalik ka na for good? Magiging magkakatrabaho na ba ulit tayo? Nginiwian niya ito. Boss mo ko, gumalang ka. Wala, nagbihis ka lang na maganda eh. Angal ito. Ano nga, dito ka na ulit? Nakasuot siya ng red fitted dress at pinatungan iyon ng puting coat. Pansamantala lang, babalik din ako sa Canada. Pangit dito, nakikita kita. Pang-iinis niya kay Dr. Chua. Diretso siya naglakad papasok. May ilang mga katrabaho noon na bumabati sa kanya, inismiran lang niya. Grabe sa kanila ha. Puna ni July. Bakit ba? Kung makaarte rin naman sila sa akin noon halos hindi ako kausapin dahil ismid ng ismid. Kumakachismis pa behind my back. Dumiretso siya sa pinakamataas sa floor ng ospital kung nasa ng office sa mga executives. Isyan tunay, isa ka sa executive. Ako raw muna ang magmamanage nito, kaya galingan mo. Baka bukas, wala ka ng trabaho. Grabe ka talagang amo. Ay, oo nga pala. Naroon pa rin ang dating opisina ni Doc Cadem Villegas Oh, share mo lang. Kunwari ay wala siyang pakialam. Oh, baka kasi hanapin mo. Inunahan na lang kita. Nakangising anito bago nagmamadaling lumabas mula sa opisina. Bye. Kunwari pa siyang walang interes sa impormasyong sinabi nito. Pero ano ito? At namalaya na lamang niya ang sarili, napababa at patungo sa opisina ng binata. Huminga siya ng malalim. Gosh, Leona. Bulong niya sa sarili. Humugutan naman siya ng hininga. Silip lang. Yes, titingnan ko lang. Bubuksan na sana niya ang pinto ng opisina nang may magsalita sa likuran niya. Ay, nahulog! Gosh, hindi mo kailangang Natigilan siya nang makilala kung sino nagsalita. Caddy. Nag-rounds ako, kaya kababalik ko lang. May kailangan ka? Bigla naman siya nailing dahil sa titig ng lalaki. Wala naman. Nag-check lang ako ng sige, aalis na ako. Work well, Doc Villegas. Narinig pa ni Leona ang mahina nitong pagtawa bago siya tuluyan na kaliko sa pasilyo. Nagdadabog siya habang paakyat na ulit sa executive office. Oh my gosh! Oh my gosh! Mahina pa niya sinasampal ang mukha. Tumigil ka, Leona. Baka mamaya maghabol ka na naman, ha? Enough na! Nanatili na lang siya sa opisina at tinignan ng ilang papeles na nasa mesa. Tatapusin na niya agad ang trabaho doon na makabalik na siya sa Canada. Abala na siya nang may kumatok sa pinto. Come in! Hoy, Leona! Hindi man tignan ay kilala na agad niya kung sino yon. Ano na naman ang kailangan? Napatikim siya nang makilala kung sinong kasunod ni July. Caddy, hi. Napatayo pa siya. What brought you here, Doc Villegas? Oy, saglit. Nandito ako Mamaya na kayo mag-catch up with kiss and hugs. Kain muna tayo, may dala akong food. Singit ni July. Alis na nga, Doc Chua. Pabirong pagtatabay niya sa doktor.
ingay mo. Kumain silang tatlo sa loob ng opisina. Ang ingay ni July. Si Kadem naman ay tahimik lang na pasulyap-sulyap sa kanya. Ganoon din naman siya. That was the start. The next day, may dumating na bulaklak sa opisina niya. Kanino naman to galing? Wala kasing note. Nang sumunod na araw, pagkain naman ang dumating. Gosh! At sa mga sumunod pang araw, ganoon at ganoon ang nangyayari. Nabuburyo na siya sa opisina, kaya naman naisipan niyang maglakad-lakad. Hey! Tawag niya sa atensyon ni Kadem na makita naglalakad dito sa hallway at may dalang clipboard. Busy? Yeah, may kailangan ka? Sungit naman, as always. Bulong niya. Wala naman. Nakita lang kita kaya bumati ako. So, busy ka nga? Yeah. Okay. Ano? Gosh, nai-speechless siya. Hindi niya mahugot ang dating Leona na makapal na mukha. Sige. Work well. Bye. Wait. May gagawin ka mamaya. Mamayang, kung sa gagawin, marami. Pero magagawa naman ng paraan kung yayayain siya nitong mag-date. After work, palinga-linga ito. Iniiwasan ng mga tingin niya. Yayayain sana kitang mag-dinner sa labas. Kasama si Kaide. Oh? Na-excite tuloy siya na marinig ang pangalan ng bata. Titignan ko kung kaya ng schedule. Inform na lang kita. Pakipot niya lang yon. Ang totoo ay naplano na niya agad sa isip kung paano tatakas mula sa opisina. Kinahapunan ay may dumating na mga importanteng bisita. Hindi pwedeng iwan at injanin. Baka siyang sisihin kung malugi ang VLCI. Sorry, may mga importanteng bisita na dumating. Anya kay Kadem na nakakunot ang noo. Next time na lang kung may oras ako. Sure, no worries. Marami pa namang oras. Sa mga sumunod na araw, ay sinasadya na niyang hindi sumama. Hindi niya sinisipot ang binata. Aba, hindi naman pwedeng siya na naman na maghahabol. Na-realize niyang kahit gusto pa rin niya lalaking makalipas man ng mga taon, ay natutunan niyang pahalagahan ng sarili. Para saan to? Kunot noong tanong ni Leona kay Kadem na may dalang paper bag at bulaklak nang minsan dumaan sa opisina niya. Para sa'yo. Kunwari lang siya nagsusungit, pero ang totoo, kanina pa siyang humahanga sa itsura nitong tila modelo ng white coat habang nakatayo sa harap niya. Wala bang kapintasan na lalaking to? Bakit? Nagkibit-balikat ito. Wala lang. Wala lang? If you don't have anything to say, Dr. Villegas, pwede ka nang umalis. As you can see, busy ako. I also have a meeting after lunch and a dinner meeting at 6. Natatawa itong tumango-tango. So busy. Yeah, I got it. Glad you did. Ibig din sabihin, ipinapaalam mo sa akin na hindi kita pwedeng yayain lumabas. Excuse me? Dadaan ka? Mamaya na, nag-uusap pa tayo. Oh, come on. Nakakainis pala talaga kapag kinukulit. Ganoon din kaya nararamdaman ito noon sa kanya? Gumaganti ka? Huh? What are you talking about, Miss Domingo? Wow! Singhap niya. Hindi makapaniwala at naisipang asarin dito. Nag-level up? Nurse Domingo lang dati eh. Hindi malaman ni Leona kung bakit parang nagkapalitan sila ng sitwasyon ni Kadem. Ito naman ngayon ang pabalik-balik sa opisina niya. Ano na naman, Doc Villegas? Wala kang pasyente? Baka nagde-neglect mo ng trabaho mo kakapunta dito sa opisina ko. No, don't worry, Miss Domingo. Ibang oras ko sa trabaho at sa panliligaw. What are you talking about, Caddy? Oh, I miss that endearment. Mariin siyang pumikit bago dumilat at kunwaring sinama nito ng tingin. Ano ba? Kung tapos ng trabaho mo, umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng nanay mo. At oo nga pala, nabalitaan niyang gising ng ina nito. Nasa wheelchair pa rin at hindi makalakad, pero wala ng mga nakakabit na suwero at kung ano-ano. Napangiti ito. Hindi ako hanapin nun. Alam kasi niya na nanunuyo ako. Ewan ko sa'yo. Daan ka sa bahay kapag hindi ka na busy ah. Sasagutin na sana niya ito ng pabalang, kaso sa sobrang lambing at sinsero ng boses ito, ay natameme na lang siya. Gusto ka raw niyang pasalamatan ng personal. For what? Sa tulong.
tulong? Pagmamaang-maangan niya. Don't deny it. Your father told me everything. Sinamaan niya agad ito ng tingin, kaya agad na naging defensive. Teka, nakakatakot ka talaga tumingin. Ako nagtanong sa dad mo, pinilit ko. Bakit? Interesado ka na sa akin ngayon? Nagkibit-balikat ito. Abat! Malakas itong napahalakhak. Natulala naman siya. Ang sarap nitong panuoring tumawa ng totoo, yung parang walang iniisip na problema. Sorry dahil naging masungit ako sa'yo nun. I'm sorry dahil nasaktan kita. Sorry dahil nilahat ko ng mga mayayaman sa galit ko. Sobrang galit na galit lang kasi talaga ako ng Leo. Sobrang bigat na bigat ako sa pasan ko. Napalunok si Leona. Hindi lang dahil nag-open up sa kanya si Kadem, kundi sa pagtawag dito sa kanya gamit ang palayaw niya. Nanatili siyang tahimik, matamang nakikinig. I know, I was a jerk. Nadamay ka lang kahit na mabuti naman ang intensyon mo. Kaso, nabulag ako ng galit, kaya lahat na nadamay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa magsalita na naman ito. Garalgal na ang boses. Leo, thank you. San? Alam ko sa inyo yung anonymous na tulong. Sa totoo lang kasi, hindi kaya ng sahod ko yung maintenance na nanay at tatay. Tapos si Kaide pa. Ayaw ko talaga ng tulong galing sa mga tsuwa. Sobra-sobra na kasi. Akala nila mayaman ako. Kaya ko na dahil nga doktor daw ako pero kulang na kulang pa rin. Niyakap na niya ito. Iyaan mo na yon. Salamat din dahil nung burol ni tatay, hindi mo ko iniwan kahit na hindi nakakita pinapansin. July is always scolding me. Nasanto ko pa nga. Mahina itong natawa. Daldal ba naman ang daldal na iiwan mo daw ako kapag hindi pa kita kinausap? Yun naman talaga ang gusto ko. Ano? Ang iwan mo. Abnoy ka pala eh. Katulad ng kaibigan mo. Palatak ni Leona. Mahina pang tinulak ang binata. Magsasayang ka lang ng oras sa akin. Sayang ang kinabukasan mo kung mananatili ka sa tabi ko. Nahihiyang sambiti ka din. Kita mo naman ngayon oh. Wala naman nagbago sa akin. Mas yumaman lang. Ang mahina nitong tawa ay naging halakhak. Nakahinga ng maluwag si Leona. Sa wakas ay tumatawa na ulit ito. Totoo naman, kaso Ano na naman? mas lumala ang konti yung mga parinig na sumasabit ako sa'yo. Ngayon mas mayaman ka na. Gagamitin lang daw kita para umangat sa buhay. Mapapaya ka lang daw kung ako makakatuluyan mo dahil niwala nga raw akong kotse. Saan daw kita isasakay? Sa jeep? Napanguso na lamang si Leona. Mahinang hinampas ng lalaki at walang sabi-sabing hinalikan nito sa mga labi. Mabilis sa dampi lamang dahil agad din niyang na-realize ang ginawa. Dami mong alam. Ang dami-dami kong kotse. Isasakay mo ako sa jeep. Natawa si Kaden. Yun nga ang point. Malayong agwat natin. Agwat? Ito ka nga sa harap ko. Ang lapit-lapit natin. Pride mo lang ang kalaban mo. Mas importante ba yun kesa sa akin? Siyempre, hindi. Ngumiti siya. Yun naman pala eh. Anya saka muling hinalikan ng lalaki. Wala na siyang pakialam. Napakatagal niyang hinintayin sandaling yon. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Matapos itong halikan ay iniiwasan niya dahil sa hiya. At oo rin, nagpapahabol siya. Nagpapaligaw, nagpapakipot. Gusto lang niyang itry kung paano suyuin ni Kadem Villegas. Leo, tara date. Napaismid siya. Walang kasweet-sweet magaya ang mokong. Ayoko, busy ako. Okay. Hala, walang pilitang mangyayari. Gulat na usisa niya. Bumuntong hininga ito. Kapag sinabi mong busy ka, I will respect that. Alam ko naman yon, I understand. May ibang araw pa naman. Babalik na ako sa Canada next week. Mahina ang boses na imporma niya sa binata at natigilan nito. I thought you're going to stay here for good. Hindi? Iningusan niya ito. May aasikasuhin lang ako doon pero babalik ako dito sa VLCI. Dito na ako mag-oopisina. Ano, okay na? Happy? Sinugod siya nito ng yakap. More than happy. Inabot din ng halos 1 taon ang kunwaring pagpapakipot niya. Aba, mas matagal pa rin yung kanya no? Pinayagan siya ng dadya na bisibisitahin na lang ang negosyo sa Canada
o di kaya ay ang mga ito ang pupunta doon. Makalipas pang 1 taon, sa isang relasyon, hindi naman mawawala ang tampuhan at away, tulad ngayon sa kanilang dalawa. Sino yung kausap mo sa parking lot, Leo? Tanong ni Kadem sa kanya isang araw. Ha? Naguguluhan tanong ni Leona. Ang dami ko nakausap kanina, sino doon? Kasalukuyan silang nasa Emmanuel Village, dinner with their family. Hindi pa man sila nakakababa mula sa kotse, ay binanatan na siya nito ng tanong. Sa parking ng ospital. Sino nga doon? So ilan lalaki nakausap mo sa parking kung ganun pa lang hindi mo alam kung sino doon? Gosh, Kadi, yan ka na naman sa pagsiselos mo. Kadem became so jealous and territorial. Makita lang na may kausap siyang lalaki o kaya'y kawayan o ngitian, selos na at halos umiyak sa paanan niya. Para ka na namang ewan dyan, Kadem. Umayos ka nga, ano ba? Para kasi itong kuwala na nakakabit na sa katawan niya. Hintay ni na mami at daddy. Sino muna yon? Bagong doktor, bakit na naman ba? I'm jealous. Okay, hi jealous, I'm irritated. Bumitiw na ito sa pagkakayakap sa kanya. Leo, napapraning ako. What if bigla mo nalang ma-realize na hindi mo naman pala ako gusto, kundi yung ka-level mo. Natatakot ako na maiwan. Yan na naman siya sa insecurities niya. Bulong niya bago ito kusa ni Yakap. Babe, hindi. Para kang baliw. Alam ko kung anong gusto ko at ikaw yon, ha? Tama na yung kaka-overthink mo. Sino ba yung mga abnoy na nagpapasok ng kung ano-ano sa isip mo at masampulan ng illegal connections ko ika nga ni July? Di si July. Lintik talaga yung abnoy na yon. Makikita niyang hinahanap niya. Nagkatawanan na lang sila. Nakakairita man ay ang kapraningan nito ang nagbibigay kulay sa relasyon nila. Kapag hindi na ito ganong kaklingi, baka siya naman ang mapraning. But then, communication is always the key. Assurance that for better or for worse, galit man, selos, tampo o kung ano pa man ang kanilang pinagdaanan, malalampasan basta pag-uusapan. After being in a relationship for almost a year, they tied the knot. You may now kiss the bride. Anunsyo ng paring nag-officiate ng kanilang kasal. Nag-uusap ang mga mata nila ni Kadem. Nagkakaunawaan. May ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa unti-unting magdikit ng kanilang mga mukha at dinama ang malambot at matamis na halik ng isa't isa. Hindi pa sana sila maghihiwalay kung hindi lang sa nakakainis na hiyaw ni July. Tama na yan! Maawa sa single! Panira ka talaga ng moment, no? Dapat talaga nakaban ka sa kasal namin, eh. Yamot at sikmat ni Leona sa kaibigan ni Kadem na parang mas best friend na niya ngayon. Grabe talaga. Kung hindi naman dahil sa akin, wala kang love life. Nagtawa na ng mga guest, pati na rin ang kani-kanilang pamilya dahil sa sinabi ng lalaki. Sasagot pa sana siya nang hawakan na ni Kadem ang mukha niya at ibaling dito. Look at me, Leo. Just me. Sa akin lang, baby, okay? Siloso. Kinabukasan ay dumiretso na sila sa kanilang honeymoon. Bigla ay may naalala si Leona. Bakit pala bigla-bigla ka nanligaw? Dahil sa pagtanaw ng utang na loob? Nope. Gusto naman talaga kita simula pa lang. Pag-amin nito, namumula pa ang mukha. Kaso mayaman ka. Tapos nung umalis ka naman para akong laging kabado. Ang daming iniisip. Paano kung may iba ka na? Nakalimutan na ako. Ang dami-dami. Buti na lang pagbalik mo, may chance pa ako. Nanggigigil niyang kinurot ang pisngi ng asawa bago hinalikan. And after another year, she gave birth to a healthy baby boy named Denver Leo Domingo Villegas. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli! Paalam!